bilang isang OFW, sinasakripisyo pa rin natin ang ating sarili para sa pamilya natin, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Pero bakit? Madidepress tayo dahil sa kanila. Madidepress tayo dahil hindi tayo pinapahalagahan. Bakit yung iba? Mahal nila ang kanilang pamilya nasa abroad. Pero para sa akin, simula nung lumating ako dito, nagsimula na ang aking depression. Hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang pamilya. Lagi ako napakumbaba. Lagi kong tinitiis ang mga salita nila na masakit. Tinitiis ko ang lahat para may papadala sa kanila. Pero sa sarili ko, pabayaan na, kahit nahihirapan na, kahit nagkasakit, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang trabaho, kahit sarap pa matulog, kahit gutom, kahit puyat, pagod, tuloy ka pa rin. Hindi ka pwedeng mamaya na yun kasi pagod ako. Hindi ka pwedeng magsalita na magluluto ako kasi gutom na ako. Yung mga pagkain, tinapay, kape lang, halos araw-araw. Minsan ka lang makakain ng kanin. Pero bakit hindi pinapahalagahan ang pamilya? Ilang taon na ako dito, hindi ko nakikita na pinapahalagahan nila ang aking padala. Hindi ko nakikita sa kanila na mahal nila ako. Hindi ko ramdam na importante ako sa kanila. Ang nakikita ko lang ay lagi kong narinig sa kanila ay pera, pera, pera. Pero lahat ng sakripisyo ko dito, tinitiis ko. Kaya sa 7 taon na hindi ako nakauwi ng Pinas. Dahil naisip ko na mabuti na lang siguro na mag-isa na lang ako at hindi na ako uuwi. Kasi sobrang hirap eh. Yung dito ka pa lang, hindi ka pa nakauwi, hindi mo pa sila kaharap, ang dami ng masakit na salita. Yung magsabihan ka na madamot ka, hindi ka nakakatulong, kahit lahat ng sahod mo pinapadala mo na sa kanila, hindi pa rin sapat para sa kanila. May sasabihan ka pa na hindi maganda, sasabihan ka pang patay ka na, mas mabuti pang mamatay ka na lang kaysa mag-uwi ka ng buhay. Masakit, diba? Akala nila bilang isang OFW ay madali at maganda ang karanasan mo dito. Sa totoo lang mga kabayan, sobrang hirap ang pinagdaanan ko. Simulang hindi pa na ako nag-abroad hanggang nandito na ako. Siguro kung hindi ako nakatiis at hindi ako nagiging strong woman, hindi ako pinag-comfort ng aking mga amo, siguro uwi na akong bangkay noon pa. Ilang beses akong gusto magpakamatay ng dahil sa mga masakit na mga salita, mga trial sa buhay ko. Yung nag-iisa ka lang pero hindi ka kayang kamustahin ng pamilya. Nag-iisa ka lang pero ikaw pa yung pinagsabihan ng hindi maganda. Sobrang sakit. Yung gusto kong umiyak pero pinigilan ko lang talaga. Sobrang hirap talaga na magkaroon ka ng pamilya na wala kang halaga sa buhay nila. Yung ikaw lang nag-iisip sa kanila na may nakakain pa ba sila, may pera pa ba sila, ano nang ginagawa nila, nagkasakit ba sila. Yun yung laging nasa isip mo araw at gabi. Tapos sila pala
hindi ka iniisip. Kung iniisip ka talaga ng pamilya mo, araw-araw kang kinakamusta. Araw-araw ka minomonitor nila kung ano nangyari sa'yo. Pero wala eh. Wala talaga. Hindi ka nila minomonitor kaya tawagan ka. Kaya dahil alam nila nag-iisa ka lang. Dahil alam nila na sana bigyan ka ng halaga. Kahit minsan lang. Pero wala. Pinaparamdam nila sa akin na wala akong halaga pag wala akong pera.